Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 5 a.m. daily devotion. So, ayan, bago yung venue natin. First time ko mag-shoot sa labas, so kailangan may araw. Siguro mapapadalas ako dito. Mukhang na-enjoy ko eh. So, ito po tayo, 365 Bible verses everyone should know. At syempre, pasok na pasok po dyan yung Numbers 11:23. Aaralin po natin yan. Pero share ko lang sa inyo yung background. Dito po sa Numbers 11, yung mga tao kasi, mga Israelita, tumaka sila, no? Pinataka sila, pinalaya sila mula sa Ehipto ng Diyos. So, nandun sila sa desyerto na. Okay? At nagstay sila sa desyerto ng mahabang parang 40 years, 4 decades. Na dapat hindi. Kaso sa katigasan ng ulo nila, marami silang mga palpak na desisyon, nagre-rebelde sila sa Diyos, nagre-reklamo sila. Imbes na makapasok agad sila sa promised land, they have to stay in the desert for 4 decades. Bilang parusa ng Diyos sa kanila, yung generation na hindi makakapasok sa promised land, yung next generation, sila yung papasok sa promised land. So, dun sa desierto, anong kakainin mo? Of course, wala kang makakain doon. Kung ano lang yung dala mo mga hayop, kung ano lang yung baon mo, yun lang yun, and they won't last. So, ang ginawa ng Diyos, pinapakain sila ng mana. Yung mana, ito yung bread from heaven. Again, Christologically, simbolo ito ng ating Panginoong Jesucristo. Someday, God will send His Son, Jesus Christ. He is the true bread from heaven. Pero bilang isang picture, larawan ng darating na Messiah, pina-experience sa kanila yung literal bread from heaven. So, mana, parang may konting lasa ng honey yan eh. According to the description sa Bible. So, ganun sila pinapakain ng Diyos through mana. Pero dumating yung time, nagre-reklamo na sila sa Diyos. Puro mana na lang ba tayo? Wala tayong gagawin yan, kundi yung same na luto pa rin naman. Mana umaga, mana tanghali, mana sa gabi. Sawan-sawa na kami, mabuti pa sa Ehipto. Ayun yung lagi nilang sinasabi, mabuti pa sa Ehipto, mabuti pa nung hindi pa tayo pinalaya ng Diyos sa pagkaalipin. At least doon, merong sibuyas, merong pakwan, merong pipino. Nasa Bible yun ha. May isda. Yun na yung sinasabi nila. Mabuti pa, hindi na lang tayo pinalayan ng Diyos, no? Dito na lang tayo sa Ehipto. Sana nandun na lang tayo kaysa dito sa disyerto. Mana everyday. So, nagalit yung Diyos sa kanila. Later on, pinarusahan din sila. Pero, after this, sabi ng Diyos sa kanila, kinausap ng Diyos si Moses. Sabi ni Lord kay Moses, Moses, sige, pakainin ko ta ng karne. Kasi hingi ng karne kay Moses. So, sabi ng Moses, saan ako kukuha ng karne? At yun nga, sabi ng Diyos sa kanila, sige, ako magbibigay ng karne sa kanila. Huwag kang mag-alala. 1 buwan, hindi lang 1 araw, 2 araw silang kakain ng karne. 1 buwan silang kakain ng karne, bibigyan ko sila. Hanggang sa magkasuka-suka na sila, kakakain ng karne. No? So, ito yung sabi ni Moses. Sabi ni Moses, 600,000 men yung mga tao na yan. So, estimate ng mga scholars, mga more than 2 million sila doon. Kasi usually, ang binibilang mga lalaki lang eh. So, kung meron kang 600,000 men, plus bata, tsaka babae, let's say more than 2 million yung numbers nila. Isipin mo, isang tao ka lang, nililid mo more than 2 million people sa desyerto, papasok ng promised land. So, si Moses talaga nagre-reklamo na rin sa Lord. Sabi niya, Lord, inanak ko ba yung mga tao na yan? Bakit sila cargo ko? Bakit sila nandun sa aking kamay na para bang inaalagaan ko silang sanggol? Parang sanggol. Inanak ko ba yung mga yan? Mabuti pa, patayin nyo na lang ako, sabi ni Moses kay Lord, kasi nahirapan siyang i-handle yung ganong karaming tao, tapos puro pa reklamador. So ito si Moses nagre-reklamo na rin sa Diyos. Kaya sabi ni Lord kay Moses, sige, papakainin ko ng karne yan, 1 buwan hanggang sa magkasuka-suka yung bayan na yan. So, ito yung sabi ni Moses. Sabi ni Moses, 600,000 men yan, no? Siyempre, kasama babae, bata babae, mga asawang babae. So, more than 2 million. Paano kakain ng karne kahit patayin mo lahat ng hayop dito, yung mga kambing tupa? Hindi sapat para pakainin lahat. Kahit hulihin mo pa yung
ng isda sa dagat, lahat yon, pakain mo dyan, hindi makakain ng karne yan, hindi sasapat. More than 2 million papakainin mo. Now, listen to this. Ito na po yung verse natin ngayon. Na pasok sa 365 Bible verses everyone should know. At itong talata po na ito po yung sagot ng Diyos kay Moses. Kasi si Moses parang nagdududa na rin eh. Ito yung sagot ng Lord kay Moses. Basahin po natin. And the Lord said to Moses, is the Lord's hand shortened? Umikli na ba ang kamay ng Diyos, ng Panginoon? At sa ibang salin po niya na, is the Lord's hands too short? Maikli ba yung kamay ng Diyos? Now you shall see whether my word will come true for you or not. Tagalog po. Sinabi ng Panginoon kay Moses, umikli na ba ang kamay ng Panginoon? Ngayon makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi. So ito po ang ano po natin. Teaching po natin ngayong umaga. Number 1, God make promises. God makes promises. Now, sabi kapag may sinabi kasi ang Diyos na gagawin niya, you have to take it as a promise. At yung promise na yun, tutuparin ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanila, papakainin ko yan ng karne. Hindi alam ni Moses ang kukuha ng karne, 600,000 men, plus bata, babae. More than 2 million. Paano kakain ng karne yan? Tandaan po natin, when God says something, take it as a promise. So, God makes promises. Kahit sa Bible po, marami pong mga principles dyan na dapat i-take natin as a promise. Yung Bible kasi, by the way, kapag may mga promises sa Bible, wag mong i-claim agad para sa'yo. Tingnan mo muna yung konteksto, tingnan mo yung mga kaganapan, tingnan mo yung istorya na nangyayari doon. Then, pag nakuha mo yung principle, take it as a promise. For example, Matthew 6:33. Sa akin, pinapamuhay ko talaga na yun. Na kapag inuna mo yung kaharian ng Diyos, yung Diyos mismo ang magkakaloob ng pangailangan mo. You prioritize the kingdom, you prioritize God, and si God na yung bahala sa'yo sa lahat ng pangailangan mo. So, principle yon galing dun sa Matthew 6:33 na in-embrace ko as a promise. Kaya nga ako, kahit na marami kong mga opportunities sa pagkita ng pera, pangkabuhayan, sa YouTube na lang ako nagfo-focus. Sa YouTube. Kung titingnan nyo sa YouTube, I don't know kung na-share ko na sa inyo, I think hindi ko pa nasasabi. Sa YouTube, 3 years ko na siyang ginagawa. First 2 years, 0. Wala talaga siyang income. Hindi ko mabubuhay yung family ko. Hindi siya ma-consider as work. And then, etong last year, kumikita ako ng mga 1,000 per month. Pero ako nagpapasalamat ako sa Panginoon, kahit 1,000 per month, ngayon nasa 8,000 per month. So, pwede na, di ba? Hindi makakabuhay ng family, pero pinagpapasalamat ko sa Panginoon yun. Salamat sa mga nag-sponsor, doon tayo nabubuhay, tumatakbo yung YouTube natin through sponsorship. So, maraming salamat sa inyo. Anyway, I have a lot of opportunities, pero yun yung principle ko. I take God's word as a promise. Sabi niya, prioritize mo yung kingdom of God and God will take care of you. Okay? So, I take that as a promise. God makes promises. Kailangan yakapin mo yun, Pangalawa, God is able to fulfill His promises. Ang Diyos natin, kaya niyang tuparin ang pinangako niya. At yung Diyos natin, He is all-powerful. Sa theology, yan ay omnipotent. Ibig sabihin, God is omnipotent. God is all-powerful. He can do whatever He wants. So number 3, this is very important. God is immutable. Pag sinabi nating immutable, medyo lumalalim tayo sa theology. Basically, nagtuturo ako ng theology ngayon. Pang-seminary to Pag sinabi yung immutability, ibig sabihin, ang Diyos natin hindi nagbabago. Yung mutable kasi, nanggaling yan sa salitang mutare, sa Latin. Ibig sabihin to change. Pag sinabi mong God is immutable, ibig sabihin yan, God does not mutate. Alam niyo yung coronavirus? Yung coronavirus, di ba, nag-mutate siya. Nagbabago-bago ng mga strands. And, siyempre, pag totally mutated na, kailangan mo ng magbago rin ng vaccine.
So, yung ibang vaccine pwedeng hindi na effective doon sa mga nag-mutate, mga nagbabagong mga virus. So, yung Diyos natin hindi parang COVID-19 na nag-mutate. God is immutable. Hindi siya nagbabago. Now, tingnan po ninyo yung sa story ng Diyos, sa pag-usap ng Diyos tsaka ni Moses. Si Moses, siya yung ginamit ng Diyos para hatiin yung dagat. Just imagine that. Si Moses yung ginamit ng Diyos para hatiin yung dagat. Nung nakatawid na sila, nandun na sila sa desyerto, etong si Moses, para bang sinasabing, paano ko papakainin 600,000 men plus women plus children? Ang sagot ng Panginoon, am I mutable? Nagbabago ba ako? Dati mahaba yung kamay ko, nahahati ko yung dagat, ngayon ba umikli na? That's the response of God eh. Yun yung sagot ng Diyos kay Moses. Dati ba, abot ko yung dagat, nahahati ko. Tapos ngayon, karne lang, hindi ko maibigay. Umikli na ba yung kamay ko? Kaya ito yung sagot ng Diyos kay Moses eh. Umikli na ba ang kamay ng Panginoon? Nagmutate na ba ang Diyos? Nagbago na ba ang Diyos? Humina na ba ang Diyos? Umikli na ba ang kamay ng Diyos? So, ang sinasabi ng Panginoon dito, God is immutable. He is immutable. He does not change. Kung may kapangyarihan ng Diyos, hatiin ang dagat dati, Moses hanggang ngayon, kaya ko pa rin gumawa ng mirakulo. So, 3 teachings po. God makes promises, God is able to fulfill His promises, and God is immutable. Napakahalaga. Bilang application po, number 1, kung ang Diyos gumagawa pala ng pangako, dapat tayo we cling to God's promises. Alam niyo po yung clingy, salitang clingy, kapag yung girlfriend mo, boyfriend mo, asawa mo, sobrang clingy, dikit ng dikit sa'yo, parang sa umpisa, di ba, masaya? Pag tumatagal, naiinis ka na. Now, ang isang bagay na hindi nakakainis, kapag clingy ka kay Lord, yung dikit ka ng dikit kay Lord, you cling to God's promises, niyakap mo, dikit ka ng dikit sa mga pangako ng Diyos. No? Cling to God's promises. Pangalawa, learn to wait on God. Kasi hindi naman, ang tanong, hindi, it is not a matter of whether God can fulfill His promises or not eh. Kasi God is able to fulfill His promises. It's just a matter of when. Kaya napakahalaga nung you have to learn to wait on God. Yung waiting, inaaral yan eh. Kumbaga natututunan yan. Dapat malaman natin, matutunan natin mag-antay sa Panginoon. Because it's not a matter of whether God can fulfill or deliver His promises. It's a matter of when. God will surely fulfill what He has spoken. Kailangan lang natin mag-antay sa pangako ng Diyos. Number 3, we need to embrace God's immutability. Yakapin natin yung Diyos na hindi nagbabago. Yung Diyos na hindi nagmutate. Embrace that kind of God and everything will follow. Magiging relax tayo, walang pangamba. Kasi natututunan natin, pagtiwalaan yung Diyos na hindi nagbabago. Yung Diyos na humati ng dagat long time ago, siya pa rin yung Diyos ngayon. Yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, pati yung ibon na yan, siya pa rin yung Diyos ngayon at hindi siya nagbabago. Yung Diyos na gumawa ng mga miracle sa Bible, nagpagaling ng pilay, ng bingi, ng pipe, bumuhay ng patay. Yung Diyos na humati ng dagat sa panahon ni Moses, nagpadala ng 10 plague sa Egypt, at lahat ng mga miracle, nagpahinto ng araw, siya pa rin yung Diyos natin ngayon. And God is immutable. We need to embrace that truth. At gagaan yung pakaramdam natin na, yes, Lord, I trust you. Yung para sa discussion natin, I hope you have a discussion group, no? Why is it important to believe in God's immutability? Bakit napakahalaga sa ating mga Kristiyano na panampalatayahan at isa puso, isa isip, isa buhay ang karakter ng Diyos o katangian ng Diyos na immutable? Why is it important to believe in God's immutability? Na magandang discussion po yan. Para po sa ating panalangin, Lord, I believe in your promises. Not just in your words, not just in your promises, but also in your unchanging ability to fulfill what you have spoken. Remember God's immutability, His unchanging ability to fulfill what He has spoken. I trust you with all of my heart.
Napakagandang panalangin. Kasapan natin si Lord sa kanya. Let's praise Him for who He is. Para sa comment section natin, what have you learned from our devotion today? If you learned something new, you learn about God's immutability, or kung ano man natutunan nyo, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.